loving Savior, our dearest Jesus Christ. We give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor, Wilde Estrada Almeda, and our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Greetings to all the beloved Almeda children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Isang pinagpalang happy anniversary po, happy 31st anniversary po sa inyong lahat, mga minamahal. Nasave po kami sa banal na gawaing ito way back 1996 po sa karamdaman po ng aking beloved husband na viral hepatitis B, na tunay po na sa larangan po ng medisina ay talaga pong tinanggihan na po siya ng kanya mga doctors dahil grabe po yung struggle ng aking beloved husband during that time, mga minamahal. First-hand witness ko po talaga na nakita yung grabing paghihirap niya po, mga minamahal. Nanilaw na po yung kanyang mata, yung kanyang balat, lumaki na po yung kanyang tiyan. Hindi na po siya natutulog, mga minamahal, sa sobrang hirap at hindi na rin po nakakakain. Kaya dumating po kami sa point na ikinonfine na po namin siya sa hospital, mga minamahal. Subalit, nandyan yung mga mahuhusay na doktor, mga minamahal. During that time, nilaboratory po siya. At lahat po ng series of tests, ultrasound, lahat po ng kailangang i-check, mga minamahal, ay ginawa po sa kanya. At yun nga po, dumating po kami sa point na humihingi pa po kami ng pampatulog sa mga doctors pero hindi na po tumatalab sa kanya. At ayun nga po, paglabas po ng kanyang ultrasound at blood test, nakita nga po na yung kanya pong SGPT ay libo po talaga yung result, mga minamahal. At ganun din po yung kanyang ultrasound, talaga pong magang-maga po yung kanyang liver. Kaya po, nung time po na yon, mga minamahal, lingid po sa aking kaalaman, bago po siya isalang sa ultrasound, nanalangin po pala siya. Sabi niya, kung totoong may Diyos, sabi niya, patulugin mo lang ako, hahanapin kita. At alam niyo po, mga minamahal, nung time po na yon, kinagabihan po, nagulat na lamang po siya na nakatulog po siya, mga minamahal. At yun nga po, nung lumabas po yung results ng kanyang mga test, tinapat po kami ng kanyang mga doctors na hindi po maganda ang kanyang kalagayan, mga minamahal, na malubha po ang kanyang kalagayan. At nag-decide po kami na uuwi na lang po kami sa aming tahanan, mga minamahal. Binigyan po siya ng take-home meds at every 2 weeks po yung kanyang check-up na lang, mga minamahal. At alam niyo po, pagbaba po namin ng aming tahanan, talaga pong lugmok po kami ng aking beloved husband, mga minamahal. Hindi po namin alam kung saan po kami pupunta dahil nga po sa hirap ng kalagayan ng aking mahal na asawa. Nung time po na pagbaba po namin ng aming tahanan, pinabuksan niya po yung TV, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, pagbukas po namin ng TV, ay nabungaran po namin ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung madako po yung kanyang paningin sa logo ng Jesus Miracle Crusade, sabi niya, yan yung nakita ko sa panaginip, dadalo tayo dyan. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, bagamat sobrang hina pa po ng kanyang physical na pangangatawan, may paanyaya po ng crusade sa dako po ng Luneta. Dumalo po kami ng aking beloved husband at sinikap po namin, bagamat sa dami po ng tao sa krusada na yan, nakipagsiksikan po kami sa dami ng tao, mga minamahal, at sinikap po namin makarating sa harapan at namalayan na lamang po namin ang aming mga sarili na nagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nung tinawag po ang mga baguhan, mga minamahal, hindi po kami nagdalawang isip. Tumanggap po kami sa mahal na Panginoong Jesus, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise the mula po Lord. sa mga oras na yon, mga minamahal, parehas po kami ng naramdaman. May malamig na bagay po na pumasok sa aming katawan. At mula po noon, mga minamahal, naramdaman po ng aking beloved husband ang kalakasan na nagmumula sa pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi lang po dun, mga minamahal, nagtatapos. After a month po, mga minamahal, sumalang po siya ulit sa ultrasound at series of test para po i-check up po siya ng kanyang doktor. At alam niyo po, mga minamahal, nung lumabas po ang test ng ultrasound, ay namangha po ultimong kanyang doktor. Dahil sabi ng kanyang doktor, paanong nangyari na sa loob ng 1 buwan ay naghilang atay ng isang tao na napaka-imposible. Praise the Lord. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, wala pong imposible. Siya po ang nagpagaling sa aking beloved husband
husband. At hanggang sa mga oras na to, taglay po ng aking beloved husband ang kalakasan, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na And Panginoong praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po mga minamahal, nung time po ng pandemic, mga minamahal, yung aking pong beloved husband, talaga pong nagkaroon po yan ng high fever, mga minamahal. Almost 2 weeks po na nilalagnat po yan ng napakataas, on and off po yung kanyang fever. Kaya nag-decide po kami na magpa-ultrasound po siya, mga minamahal. Alam niyo po, nung lumabas po yung kanyang, nagpa-x-ray po pala, mga minamahal. Nung lumabas po yung kanyang x-ray, mga minamahal, nakita po nung sa x-ray na puting-puti po yung kanyang right lungs, mga minamahal. At in-advise na po kami ng aming uncle na doktor po na magpa-quarantine na daw po, mga minamahal, para just in case po na lumala po yung kalagayan ng aking beloved husband, ay madali na daw pong magpasok sa hospital. Subalit sa atin po na mga mananampalataya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nag-decide po ako, mga minamahal, na pumunta po kami dito sa lugar na to upang mag-alay ng pag-aayuno. Dahil alam ko po sa puso't isipan ko na makarating lamang po kami dito, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus po magpapagaling sa Praise aking the beloved husband, mga minamahal. Alam niyo po, Friday overnight po, nung dumating kami sa lugar na to, mga minamahal, pinilit lamang po ng aking beloved husband na makapag-drive dahil bumababa na po yung oxygen level ng kanyang body, mga minamahal. Napakataas po ng kanyang lagnat. Nasa 40 po yan, mga minamahal. Halos yung mukha niya po, wala na po yan kulay. Ultimo mga palad niya, puting-puti na po yan, mga minamahal. At ultimo tubig po, hindi na po mainom ng aking beloved husband. Hirap na rin po siyang huminga, mga minamahal. Subalit bilang choir member po, inuna ko po yung aking duty bilang choir member. Iniwan ko po siya dyan sa likuran na yan sa pag-asa na alam ko, pagagalingin siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo po, after po ng mga duty ko, mga minamahal, nakita ko na lang po yung aking beloved husband. Pag hipo ko po sa kanya, wala na po yung lagnat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. And after service po, na mailahans po siya dito, mga minamahal. Every after puri po, ng everyday po, ng pagpupuri sa banal na gawain ito, nilalayhans po siya. At ang mahal na Panginoon po, talagang hindi po talaga naglikat ng kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Pinagaling niya po yung aking beloved husband. Hallelujah. Praise the Lord. Gano'ng kadakila po ang Diyos na sumpungan namin sa banal na gawain ito. Tunay na buhay siya at makapangyarihan, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, sa aking pong father-in-law, nagkaroon po yan ng karamdaman, mga minamahal, na yung kanya pong bato sa abdo ay nahulog po sa bile duct patungo sa kanyang atay, mga minamahal. Nag-critical po yung aking beloved father-in-law na kinailangan po siya ng emergency operation, mga minamahal. At habang isinasagawa po yung kanyang operation, talaga pong hindi po siya maisara, mga minamahal. Almost 18 hours po na nakabukas yung aking beloved father-in-law dahil po critical po siya during that time, mga minamahal. At talaga pong kami ng aking beloved husband ay nag-ayuno at humingi po ng backup prayer sa ating beloved pastor. Sa paunang dalangin po ng mahal na pastor, mga minamahal, ganun din po. Humiling po kami ng prayer warrior na magpe-pray over po sa aking beloved father-in-law. After operation po, mga minamahal, kinabitan na po yan ng tubo, mga minamahal. At diretso po yan sa ICU, mga minamahal. At talaga pong kami po, hindi po kami nawala ng loob dahil alam po namin na buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran namin sa Praise the Lord. ito, mga minamahal. Nung nag-request po kami ng prayer warrior na magpe-pray over po sa aking beloved father-in-law, sa dako po ng ICU ng PGH, dire-diretso po yan, nakapasok po kami walang hadlang. At nang maipag-pray over po yung aking beloved father-in-law, mga minamahal, na tinapat na po kami ng mga doctors na 30% na lang po yung chance na mabubuhay siya at 70% po yung chance na wala na. Subalit sa ating Diyos, wala pong imposible, mga minamahal. That's right. Hallelujah. After po yan may ilayan sa paunang dalangin ng mahal na pastor, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakadakila at buhay at makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sino po Hallelujah. kami para hindi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? At last na lang po, mga minamahal, yung nagkaroon po ng family outing, yung aking daughter-in-law, kasama po yung aking beloved po, mga minamahal, kasama po ng family niya. Alam niyo po, mga minamahal, bago pa lamang po sila umalis, nangusap na po yung mahal na Panginoon sa akin. Parang nagkaroon po ako ng pangitain. Sabi po ng tinig, malulunod
nalulunod po yung aking mahal na apo. Kaya nag-decide po ako, mahal na Panginoon, na pumasok dito para po mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal. At ayun nga po, mga minamahal, nung time po na nahandun po sila sa resort, mga minamahal, wala pong nakampansin sa aking beloved apo na siya po talaga po ay nalunod, mga minamahal. Nakita na lamang po siya nung kapatid po ng aking daughter-in-law na nasa gilid daw po ng pool, nakatulala po, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, siya po mismo yung nagkwento sa mami niya. Nung time daw po na nalulunod siya, mga minamahal, meron daw pong nagangat sa kanya, mga minamahal. Niligtas siya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya grabing pasasalamat, pagpupuri ang pinaabot ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat sa mahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito, pinangahawakan niya kami na makapaglingkod sa Kanya, sa Kanyang sa buong katotohanan. Kaya sino po hindi maglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus? Kaya hanggang dito na lamang po, napakarami pa pong patotoo na dapat pasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. Subalit kapos po ang ating oras. Kaya ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah! Praise the Lord!